magpapadoktor ako sa aking tuhod. May second day na hindi ako pumasok sa trabaho, pero okay naman. Nag-email ako sa kumpanya, sa supervisor ko. Ako lang mag-isa rito kasi hindi ako masamahan ni Hana kasi may work si Hana. Pero kayang-kaya ko na to. Mayroon namang translator app sa phone. Kasi mga nurses dito at saka doktor hindi gaano nakakapagsalita ng English. Kaya sana mabigyan ako ng tamang prescription at para magamot kagad dito. Andito yung aking doktor. Tapos na yung check-up ko. Dami sa akin check-up. So binigyan pa ako ng doktor ng 3 day off. So Friday, Saturday, Sunday kailangan magpahinga talaga. So balik sa trabaho Monday. Pero kung hindi pa maayos sa Monday, tawagan ko lang ang doktor para i-extend ang aking sick leave. Kasi sabi niya, yung mga ganitong sakit talagang alisin yung mga dumi sa katawan. At yan, nagtaka din siya kasi tinanong niya kung ano yung kinain ko mula nung last week, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. At ano yung kinain ko before that. At ano yung kinain ko last month, mga last month na bakit hindi nagtitrigger nung last month. Bakit ngayon nagtrigger? Sabi ko may kinain ako isang bagay na parang meron bago yung aking katawan. Masarap kasi. Kasi pag karne, araw-araw mo kinakain yan, hindi naman nagtitrigger. At nagtrigger kasi ito ng naramdaman ko na to Sunday ng umaga, pero kirot lang, kirot. Monday, medyo mayroon na, pero kayang-kaya pa rin. Hanggang Tuesday nga. Yun, at sabi niya, sige, chinik niya na, laging namamaga yung tuhod ko hanggang ngayon eh. Sabi niya, ako yung pinapadesisyon ng doktor, kailan mo gusto pumasok sa trabaho, palagay mo. Sabi ko, Dok, kailangan ko talagang bumalik sa trabaho kasi, kuwan eh, provisionary pa lang ako doon. Hindi pa ako, kuwan eh. Sabi niya, pero yung tuhod mo namamaga talaga. Sabi ko, bigyan mo pa ako ng, sige, Friday, bukas. Okay, since di off ka ng Saturday, Sunday, so okay lang. Pero pag hindi pa okay Monday, huwag kang pumasok. Tumawag ka kagad dito para i-extend yung sick leave. Magaling doktor. Nakita niya kasi, sabi niya, bihira to sa mga European, yung mga ganito. Kaya pala sabi ko kay Milan, bakit di nangyayari kay Milan? Pag kumain si Milan ng karne, grabe din. Pag kumain siya ng mga kahit anong pagkain, wala akong man narinig. Bihira nga sa European to. Ang ganitong sakit pala sa mga African to, sa mga Asian. Kaya magpapahinga lang ako. Pero i-update ko rin at i-scan ko tong aking medical certificate. Mas tomar listo. Не мусидиш на то. Ама сой тепер. Ani zabasanino. Kauwi ko lang. Yun, naresetahan ako ng doktor ng gamot. Десь там ще масло. Chicken breast, Hodně si tak, to jsem rozpustí, protože teple. sauerkraut, salmon, egg, talagang healthy si Japit Boy yung diet. Talagang tinamaan lang tayo ngayon, pero unlike kung kumakain ako ng mga unhealthy food, alam kong baka the following day tatamaan ako. Pero healthy food naman yung kinakain natin.
Yan. Sophia, mashed potato and chicken. Okay. So, kain muna kami. Resting. Nothing to do. Sophia just came home from Lakwatsa Just like what's up? in Opava. She like wander around Opava, May I wander around? walking around in Opava with her friends. Where did you go? So we went to the park. We went to Breda, then the park. And then we went to Raduin. Mm-hmm. And then they went back home. And Hannah just came home from work. And I stayed home. At siguro naman, normal naman magkasakit, di ba? I'm not a robot. You see how I work. I explained to you my new job. It's completely like hard work at work. Okay lang pag ma-assign ka sa section ng yung nagbabox ka ng ice cream. But if you're making ice cream or mixing ice cream, like what I did in chocolate section, carrying this bucket of ice cream and filling up the big tanks with ice cream, chocolate ice cream, vanilla ice cream, mango ice cream. Did you take some ice cream home? I can buy with discounted ice cream. There's no giveaway yet, but No, but I'd rather save it, like, not to buy discounted ice cream if you can get so much on the giveaway, so don't buy any. I found out that I could buy discounted ice cream. And how about meat? Yes, the same. Yeah. So buy more meat instead of ice cream. Yeah, I will. Yeah. So yeah, hopefully I'll be able to go back to work on Monday. Hopefully, you're hoping Yeah. to go back to work. Yeah. I need to, okay? And hopefully the swell on my knee Miss Gout? would, I'm not sure. Yeah? Look. Still like this one. It's getting better, hopefully. But I can still feel the pain when I walk. Yeah. So yeah, we need to go back to work. And I cannot stay at home and take the sick leave always. So once I get better, then I'm ready to go back to work. So what the GP advises me today was like, you have to observe yourself. If there's still pain, then stay home. But if you want to go to work, it's up to you. But when it gets worse, then blame yourself. And I said like, but I'm I'm still in probation period. So I need to really show the zeal and the working hard Filipino man. You know? Yeah, so but Hannah, she's tired though. Taking nap. Okay. Let her nap. Still solid. I think so. A little bit now. Yeah. Yeah. Good morning. So Hannah is going to work now. Okay. So I'm still home anyway. I am officially on sick leave. So yeah.
busy si Milan kahapon dito kaya hindi ko na ipasok yung kotse. Okay, bye. 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 Get well soon, yeah? Yeah. I'll be returning to work on Monday. Nice weather. Hindi naman gaanong mainit. Medyo may kalamigan ngayong umaga. Yan. Ito. Kaya nag-leave si Milan ng buong 1 linggo. So ito na yung nangyari rito. Yan. Maganda na, di ba? Paunti-unti ito. Tapos ang gagawin para sa maglagay ng bato, mag-hire kami ng professional talaga na gagawa nito. Yung mag-hire ng maglalagay ng ganito, ng bato. Yan. So medyo okay na, nakikita mo na yung kung ano yung magiging forma. So lahat yan talagang simentado na. Parang laki ng ginastos ni Hana rito. Nakakabawas ng gastos si Hana gawa ng yung pagbungkal nito. Kung naalala nyo, ako ang nag-alis ng mga bato rito. So may vlog ako niyan. Tapos sa unang tambak ng graba, ako din yung nag-alis doon. Pero itong maliit-liit na graba, si Milan to kahapon, hindi ako nakatulong gawa nga ng tuhod ko. Understandable naman yun. So inunti-unti niya. Maliit lang naman. Okay, medyo pag lumakad ako, may konting sakit pa. Pero mayroon pa akong 2 days magpahinga. Ngayong Friday, Saturday, Sunday night, kung hindi ako magkamali, balik ako ng trabaho kung pang night shift ako. Pero i-confirm ko muna sa aking supervisor kung night shift ako ngayong linggo. So, yan. Si Sofia tulog pa kasi oras is alas 6:20 ng umaga. So hopefully gagaling na talaga ang tuhod para makabalik sa trabaho. Alam niyo na, sa mga nakasubaybay sa akin muna noon 7 years ago sa England, paano ako magtrabaho. So nakikita nyo kahit dito mga trabaho ko rito, may mga bashers kasi tayo na sinasabi na katamaran ko lang daw. Hindi pumasok. So my prayer is sana sa buhay nyo hindi kayo magkasakit at hindi nyo magiging excuse yung hindi ka papasok sa trabaho dahil nagkasakit ka. So again, hindi naman tayo robot. Talagang kahit healthy diet ka, kahit nag-i-exercise ka, dadapuan at dadapuan ka ng karamdaman. We are just human being. As you get older, your body deteriorates. Kaya, kunting ingat at unawain natin yung mga taong may karamdaman at hindi makapasok sa trabaho. Kahit si Helen, yung paa niya namamaga. So, 1 buwan din yan si Helen noon na hindi nakapasok sa trabaho. Yun. Salamat sa patuloy niyong panonood sa amin.